Welcome again to Quick Take, the mini series of the Imperfectly Perfect podcast, where we embrace life's imperfection because it's not about being perfect, it's about being you. So, mga kaibigan, welcome again sa ating um, newly invented episode, The Quick Take. And of course, 2026 na. So, kabalo ko nga daghan ta og mga New Year's resolution, daghan ta og gusto mahitabo sa 2026. Sa ako alang gid ani guys kay wala lang ni nakamata lang ko isa ka buntag nga na ano ba, naka-realize ko nga oh, aha man to na ngadto ang tanang mga tuig kay na-realize na ko mag-additional na po kong age karon na tuig. 17 ko last year, mag-18 ako karon. So, ano siya ko ato na, muna niya akong edad karon dayon nakaingon din ko sa akong self nga unsa di akong gipambuhat atong mga uban na tuig nga feeling nako kay na ako yung mga dapat gipambuhat nga wala pa na ako nabuhat murag ana bitaw. So, kabalo ko nga daghan tag mga learnings no sa 2025, daghan nahitabo. So today, we will talk about 5 lessons I learned in 2025. Murag natulala gyud ko ato nga part no nga nakahinuktok gyud ko, nakahinuklob gyud ko nga sayang ato nga mga time oy kay murag nasugod lang gyud sa 2025 ay hapan ako na plotting gyud ang akong kinabuhi gyud in general. Feeling na ko it's too late. Too late na ba? Sige, balik ta. So again, here are the 5 things or 5 lessons I learned in 2025. Number 1, show up. Kana gyud akong pinaka top nga na learn. Kay sa pandemic kanang murag unnoticedly no kanang kitang tanan kay nag-undergo og depression. Dili like siguro mga mild lang siguro ang uban pero dako gyud kayo effect ang pandemic sa ato ang life. Kato da yung 2022, 2023, 2024 murag gibati kog mga katapol ato sa akong mga legal nga mga career. Ang lesson ng ani sa show up siguro is luoy kay mong kauban sa trabaho. Luoy kay ang mong kauban sa trabaho kung dili ka mo show up. Oh, sample diri sa office. Ano gid example? Kana bitaw, supposedly ikaw ang mulihok ana mapasa sa uban nga dili siya skillful tungod kay wala ka ni adto. So bahala pag unsa ka kakapoy, dili na nimo feel mo bangon. Adto lang, show up lang gihapon kay nanginahanglan sa imuha ang imong kauban sa trabaho. And at the same time, nanginahanglan pod sa imuha ang imong clients sa ako nga part. So, bahala ka po'y show up this 2026. So, number 2 is, don't wait for things to be perfect because it will never be. Mao gyud akong na-learn. Ako yun no, katong sa, kung balikan akong tanaw ang 2025, example kay plano na nako diri sa akong legal career nga money deadline submit na hearing check na position paper answer plaster na gyud ana na case then mukalit lang bitaw dayon ay din ko mag-ingon na mag-enjoy din ko by at the end of the week kay murag na-accomplish na nako tanan pero nana pa din mo come up nga challenge kay dito din sa kanang sa imong part-time nga teaching or dito sa imong family nga side ana bitaw. So, guys, kanang i-enjoy na lang gyud ang journey. I-enjoy na lang gyud ang life while ga-undergo ka ana kay gustuhin man nimo o sa hindi. Naagyoy mo saybit bitaw. Abi nimo okay na din. Ano pa problema nga mo come up. So, kana siya guys. Don't wait for things to be perfect because it will never be. Mo-connect na gapon siya sa show up. Dili na ka magulat nga ma-perfect pa ang tanan ay hani mo i-enjoy. Kinaagi mo come up from time to time. Abi ni mo okay na napodayon, na ma-stress na podayon ka, di na kaganahan sa life. Number 3 is
there's more to life than work. So, mo gid na ang perminti na akong ginaingon sa akong self. Kay ako nga, grabe ka, workaholic, nga murag, trabaho na lang yun ang sentro sa akong life. Kanang, daghan pag mga butang aside sa work. And then, mo pa di ako na-learn na tong 2025 na, maski pag, unsa ang imong trabaho, kung ga-enjoy ka, daog ra gihapon ka. Sama sa kaning teaching, kanang love gid kay nako ang teaching, mga kaibigan. Duha lang man to akong subject last sem. Pero ako yung ensure nga moadto ko sa classroom nga prepared. Kay di ko sure kanang ma-enjoy ko og making a difference sa life sa akong mga estudyante. Balag kahadlok sila sa recitation, no? But I want them to feel that they are cared for. So, shout out again sa akong mga estudyante dara nga akong kauban sa podcast last time. So, kana lang siguro. And, daghan pa kayo pwede mabuhat. Daghan pa kayo pwede buhaton aside sa trabaho. Pwede ka mag-enjoy sa imong side hustle. Pwede ka mag-enjoy sa kining podcast. Ako. Enjoy yung kay ko, ani. And then, mag-edit. Ako nang ga-edit, ani guys. Ako ang ga-record. Ako ang ga-edit. Pero pasalamat kay mong ka Elzor. Ginagapon siya sa kining atong mga set. Laban nagyapon siya. O kining sa mga OBS ka mong ginagamit. And number 4, nga akong na-learn atong 2025 is do not suppress your emotion. Feel your emotion. Nato isa ka podcaster or kanang podcast lang gyapon siya nga emotions are meant to be felt. Kay kami man good as lawyers nung normal gid ni sa mo ang mga poker face nga moadtog court nga feeling gyud kay nga wala pinagdadaanan sa buhay nga ana lang steady lang gyud ang atong emotion. Okay lang na siya in some points sa atong life. Pero sa atong everyday life, guys, okay ra gyud nga ma-feel kag kahadlok kana okay ra gyud nga ma-feel nimo nga nabalaka ka, okay ra gyud nga kanang if ma-feel nimo nga worried ka, kay nana magugko ka ng feeling nako kay strong independent person kay ko ba nga gilimtan na nako nga napo day ko tao day ko nga nako emotion. So okay lang gid kayo nga i-feel mo nga happy ka or gikilig ka sa imong crush. Okay ra gyud. I-feel na siyang tanan. Kay tao ra man ta, ana lang gid siya, mga ma'am and sir. So let's proceed now with number 5. Kinipod, sa ako pang gi-mention nga, ako gid ang tao nga sa akong pag-lawyer or before po na lawyer, sige rin kong trabaho. Murag sentro sa akong life gid nahimog trabaho, pero aside kay God, next ang priority kay work. So, mo ni number 5, stay beautiful. Kaya naman, abig na ko sa una ba, katong mga, napa ko sa peak sa akong pagka-energy yun sa work na kanang bahala nagbalimtan ako nga murag kanang wala ako'y panudlay or wala ako ka makeup basta naserbisyuhan bitaw na ako ang mga kliyente, especially dito sa mga kliyente nga dili makahatag og balik sa ako sa unsa akong gihatag na serbisyo sa ila kay hilig man ko namo kay community service, guys. So nagi every week og napoy twice a week ga-serve gyud ko dito sa mga people nga dili makabalos bitaw sa akong gina-serve sa ila, ha. And then kana bitaw feel nako nga hero na kay ko sa akong feeling ba nga bahalag nagkayamukat ni akong dagway diri bitaw nga marag kula akong lipstick na nga ugan na, my gosh, I don't wanna go back to that time. Pero feeling na ko is basta nabuhat na ko ni nga mga butang sa ilaha is kanang okay na ko. Pero dili day, guys. Kanang okay magserbisyo pero not at the expense of your own nga pag-take care sa imong self. Kay anim gud siya kung feel nimo nga kanang gwapa ka or feel nimo na atiman nimo imong self, ang kanang pag-atiman nimo sa uban resulta na lang na siya. So overflow na lang na siya. So kung ikaw dance imong self kay kanang gwapa, naka-lipstick, naka-light makeup, tarong ang buhok, syado kay mong feeling dito sa pag-serve sa ilaha nga mahatag ba nimo ang best kay nahatag man nimo una sa imong self ang best. Kana ba na-water ni mo dani mong self before ka nag-water sa uban. So, progressive ka, at the same time, progressive wood sila.
So guys, murag seryoso kay ni siya nga episode. Magkaka-conscious ko ka na mo diri sa Elzor. Nandiri sa Elzor, Ma'am Answer. Nag-direct na po siya. He cannot help but direct o i-guide ko sa ako mga butang. Pero siya naman gyapon. Pero mahimog seryoso na kay ko mga Ma'am Answer. Nga dili, mangyot ko seryoso. Seryoso ko sa court, sa mga clients, but this is me. I am a funny person in my own way. So, tama na siguro ni. So, diri lang sa siguro ko kutob. So, those are the 5 lessons I learned in 2025. And that's it for today's quick take. I hope that you learned something. And remember, it's not bad to stay beautiful, stay imperfectly perfect, and see you soon.